Hindi aksidente ang pagkatapon ng malamig na tubig sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Leo Santos ang sinadyang pagtulak ng baso, ang matapobring pagngiwi sa mga labi ng kanyang biyenan si Doña Imelda de Marco bago pa man bumuhos ang likido sa kanyang murang itim na suit. Nanlamig ang kanyang balat, ngunit mas nanlamig ang kanyang kaluluwa. Ay pasensya na iho, wika ni Doña Imelda, ang boses ay puno ng sarkasmo na kasing talim ng bubog. Hindi man lang nito, sinubukang itago ang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi kita napansin. Ang liit mo kasing tingnan. Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa mga kaibigan at kamag-anak ng mga De Marco na nakapaligid sa kanila. Nakatayo sila sa gitna ng marangyang kapilya ng isang mamahaling memorial park sa Makati kung saan nakaburo lang ama ni Leo. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga upuan ay yari sa dark mahogany at ang hangin ay mabango dahil sa daan-daang libong pisong halaga ng mga puting rosas at orkidya. Sa lugar na yon, ang suot niyang suit na nagkakahalaga lang ng 2,000 piso ay tila isang malaking kasalanan. Diyan ka lang sa gilid sa labas ng receiving area. Utos ni Doña Imelda, itinuturo ang pasilyo gamit ang kanyang mamahaling pamaypay. Baka makasagabal ka pa sa mga importanteng bisita. Alam mo na, para hindi ka hiya-hiya. Itinuring siyang parang isang katulong na pinagsasabihan. Walang nagawa si Leo kundi tumango. Anong laban niya? Sa loob ng 8 taon niyang pagsasama nila ni Bianca, ang nag-iisang anak na babae ng mga De Marco, sanay na siyang yurakan. Ngunit ngayon, sa burol ng sarili niyang ama, ang sakit ay tila isang matalim na punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumakad papalayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Mula sa kanyang kinatatayuan, sa pasilyo tanaw niya ang kabaong ni Ricardo Santos, ang kanyang ama. Isang simpleng kabaong na kahoy na papaligiran ng iilang bulaklak mula sa mga kasamahan nito sa universidad, kung saan ito nagtrabaho bilang maintenance staff sa loob ng 40 taon. Sa kabilang banda, ang pamilya De Marco ay parang nasa isang sosyal na pagtitipon. Ang kanyang biyanang lalaki, si Don Mariano, ay may hawak na kopita ng brandy, malakas na nakikipagtawanan sa mga kasosyo sa negosyo. Ang bayaw niyang si Patrick ay abala sa pag-check ng stock market sa kanyang telepono. At ang hipag niyang si Camille ay nagpapayabangan tungkol sa bago nilang rest house sa Tagaytay. Walang sinuman sa kanila ang nagluluksa. Para sa kanila, ang pagkamatay ni Ricardo Santos ay isang abala lamang, isang obligasyong kailangan nilang pagtiisan dahil asawa ng kanilang kapamilya ang anak nito. Napapikit si Leo at bumalik sa kanyang alaala ang hindi mabilang na mga pagpapahiya. Ang Pasko, kung saan pinakiusapan siyang tumulong sa mga katulong sa kusina dahil wala naman siyang ibang gagawin. Ang kaarawan ni Don Mariano, kung saan ipinakilala siya bilang si Leo, isang guro lang, pero mabait naman. Ang mga salita ni Patrick na tumatak sa kanyang isipan, hindi ko maintindihan kung bakit pinakasalan ka ni Bianca. Ang sahod mo sa 1 buwan, panggastos ko lang sa 1 gabi. Ang pinakamasakit ay ang pananahimik ni Bianca. Palagi. Leo, ano ba? Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Lumabas si Bianca mula sa receiving area. Ang suot nitong itim na bestida ay nagkakahalaga marahil ng 1 buong taon niyang sahod. Ang kanyang muka ay perpekto, ang pagkaka-makeup. Walang bahid ng anumang lungkot. Nakatingin sa iyo ang mga tao. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Mahinang sabi nito, hindi para ipagtanggol siya, kundi para sawayin. Ang nanay mo. Nagsimula si Leo, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Binuhusan niya ako ng tubig sa harap ng lahat. Nagbuntong hininga si Bianca, isang buntong hininga ng pagkairita, hindi ng simpatsya. Pagpasensyahan mo na si Mami. Alam mo naman yun, prangka lang talaga. Hayaan mo na.
Huwag mo nang palakihin. Hayaan ko na. Hindi makapaniwalang tanong ni Leo. Bianca, burol ng tatay ko ito. At ang pamilya mo, ginagawa ninyo itong isang malaking party. Mababa lang talaga ang tingin nila sa mga taong tulad ninyo. Sagot ni Bianca, at sa isang saglit hindi na sigurado si Leo kung ang tinutukoy nito ay ang kanyang pamilya o pati na rin ang kanyang sarili. Please Leo, isang oras lang naman. Pagkatapos nito, uuwi na tayo. Magtiis ka na lang. Para sa akin. Bumalik si Bianca sa loob, iniwan si Leo na nakatayo sa pasilyo, basang-basa ang dibdib at durog na durog ang puso. Noon niya napagtanto, hindi na siya parte ng sarili niyang pamilya at hindi rin siya kailanman magiging parte ng pamilya De Marco. Isa lang siyang aksesorya na ikinahihiya nilang isama. Nang akala niya ay wala nang masasakit pa, isang lalaking nakaimakuladong itim na suit ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. May dala itong isang mamahaling leather briefcase. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad at kapangyarihan. Huminto ito sa harap ng isang staff ng Memorial Park. Hinahanap ko si G. Leo Santos. Narinig ni Leo na sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado ngunit may bigat. Nag-angat ng tingin si Leo. Lumapit ang lalaki sa kanya, inilahad ang kamay. Mr. Leo Santos, ako, si Attorney Crispin Cruz mula sa Cruz Delgado and Associates Law Firm. Naguguluhang inabot ni Leo ang kamay ng abogado. Bakit po? Nandito ako para sa pagbasa ng huling habilin at testamento ng inyong ama, si G. Ricardo Santos. Diretsong sabi ni Attorney Cruz. Tila nabingi si Leo sa kanyang narinig. Testamento. Ang kanyang ama. Isang simpleng maintenance staff na nabuhay sa maliit na sahod at nakatira sa isang nirerentahang apartment sa Quezon City. Ano ang maaari nitong ipamana? Ang pag-uusap nila ay narinig ni na Don Mariano at Patrick na sakto namang papalabas ng kwarto. Ano yon, testamento? Tumawa ng malakas si Patrick. Anong testamento ng isang janitor? Baka ang ipapamana niya lang ay yung mga luma niyang martilyo at distornilyador. Siniko siya ni Don Mariano, ngunit mayroon ding mapanuyang nangiti sa mga labi nito. Attorney, sigurado ka ba? Baka nagkamali ka ng kliyente. Ang pamilyang Santos ay simple lang ang pamumuhay. Ang paraan ng pagkakasabi nito ng simple ay parang katumbas ng salitang walang halaga. Hindi natinag si Attorney Cruz. Tumingin siya ng diretso kay Don Mariano at sa isang iglap, tila mas naging malamig pa ang hangin sa pasilyo. Hindi ako nagkakamali, Mr. De Marco. Sagot ng abogado, ang boses ay matigas at walang emosyon. At ayon sa nakasulat dito, ang pagbasa ng testamento ay magaganap sa conference room sa loob ng 30 minuto. Huminga ito ng malalim bago idugtong ang mga salitang magpapabago sa lahat. Isinasaad din sa habilin na ang presensya ng buong pamilya De Marco ay mandatory. Natahimik ang lahat, nawala ang mga mapanuyang ngiti sa mukha ng mga De Marco. Napalitan ito ng pagtataka at bahagyang inis. Bakit sila obligadong dumalo? Anong karapatan ng isang hamak na maintenance staff na utusan sila? Sa gitna ng kanilang pagkalito, tanging si Leo lang ang nakatitig sa sahig. Ang puso niya'y biglang kinabahan. Testamento. Isang utos at isang abogado mula sa isa sa pinakamahal na law firm sa bansa. Mayroong isang bagay tungkol sa kanyang ama na hindi niya alam. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, hindi pag-asa, kundi isang matinding kuryosidad na may halong takot. Ano man ang nilalaman ng dokumentong yon, alam niyang hindi na magiging pareho ang lahat pagkatapos itong mabuksan. Ang conference room ay kabaligtaran ng simpleng buhay ni Ricardo Santos. Malamig ang hangin mula sa sentralisadong aircon at may amoy ng mamahaling leather at wood polish na nangingibabaw sa silid. Ang mahabang lamesa ay gawa sa isang buong piraso
ng Nara kumikinang sa ilalim ng mga nakatagong ilaw sa kisame. Ang 20 upuan na nakapalibot dito ay balot sa pinong itim na katad. Ito ang mundo ng mga DeMarco, isang mundo ng kapangyarihan, yaman, at walang hanggang pagmamataas. Naupo si Leo sa pinakadulong upuan, malayo sa kanyang mga biyenan, na para bang isa siyang malaking pagkakamali na kailangang itago. Sa kabilang dulo, si Don Mariano ay nagbukas ng maliit na ref sa ilalim ng isang cabinet at nagsalin ng brandy para sa kanyang sarili. Isang malaking kalokohan ito, bulong ni Don Mariano kay Patrick. Sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Pinag-aaksaya lang natin ang oras natin dito. Hayaan mo na, Dad. Tugon ni Patrick habang nag-scroll sa kanyang telepono. Isipin mo na lang magkakaroon tayo ng magandang kwento mamaya. Ang testamento ng janitor. Baka ang legacy niya ay isang koleksyon ng basahan at floor wax. Nagtawanan sila ng mahina. Si Doña Imelda ay abala sa pag-aayos ng kanyang 3 karat na diamanteng singsing habang si Camille ay nagpapalitan ng mapanlibak na tingin sa kanyang ina. Si Bianca naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, bahagyang nakayuko, iniiwasan ng tingin ni Leo. Ang kanyang pananahimik ay isang anyo ng pagsang-ayon, isang kutsilyong lalong bumaon sa puso ni Leo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Attorney Crispin Cruz ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang leather briefcase sa mesa. Ang tunog ng pagbukas ng mga seradura nito ay tila isang malakas na gong na pumutol sa kanilang mahihinang tawanan. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento na nakatali sa isang asul na folder. Sisimulan na natin ang pagbasa ng huling habilin at testamento ni G. Ricardo James Santos. Formal na pahayag ni Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat na pumuno sa bawat sulok ng silid at nagpatahimik sa lahat. Ako si Ricardo James Santos. Nagsimula siyang magbasa. Nasa hustong pag-iisip at malusog na pangangatawan ay inihahayag na ito ang aking huling habilin at testamento. Inihanda ko ang dokumentong ito nang may ganap na kaalaman sa mga nilalaman at implikasyon nito sa tulong at payo ng aking legal counsel mula sa Cruz Delgado and Associates Law Firm sa loob ng nakalipas na 20 taon. Ang mga salitang 20 taon ay tumama kay Don Mariano na parang isang malakas na sampal. Bigla siyang napaupo ng tuwid. Imposible, sabi niya, ang boses ay puno ng pagdududa. 20 taon. Ang law firm ninyo ay isa sa pinakamahal sa Pilipinas. Paano makakabayad ang isang janitor sa serbisyo ninyo? Tumingin si Attorney Cruz sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang aming standard rate ay nagsisimula sa 15,000 piso kada oras, Mr. DeMarco. Si G. Santos ay laging nagbabayad ng buo at on time para sa lahat ng serbisyong aming ibinigay. Namilog ang mga mata ni Patrick. Magkano ang lahat? Muling tiningnan ni Attorney Cruz ang kanyang mga papel. Sa kabuuan ng 20 taon, umabot sa humigit kumulang 3 milyong piso ang kabuuang legal fees na binayaran ni G. Santos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, 3 milyon. Ang halagang yon ay higit pa sa kabuuang pensyon na natanggap ni Ricardo sa buong buhay niya. Naramdaman ni Leo na parang umiikot ang kanyang paningin. 3 milyong piso. Ang kanyang ama, ang ama niyang namumulot ng mga baryang nalalaglag sa bulsa, ang ama niyang nag-aabang ng sale sa supermarket, para lang makatipid ang ama niyang nagbabaon ng tirang ulam para sa tanghalian para hindi na gumastos. Paano saan? Ito ay isang scam, isang panloloko. Sigaw ni Doña Imelda, hindi na napigilan ng sarili. Tumayo siya, ang mukha ay namumula sa galit. Tatawagan ko ang aming abogado. Malinaw na niloloko ninyo kami. Karapatan ninyo yan, Mrs. DeMarco, mahinahong sagot ni Attorney Cruz. Ngunit nais ko lang ipaalam na partikular kayong pinangalanan sa testamentong ito. Kung aalis kayo ngayon, isusuko ninyo
ang anumang pagkakataon na marinig ang nais iparating sa inyo ni G. Santos. Ang banta ng pagkawala, kahit na sa isang bagay na hindi nila maintindihan, ay sapat na para mapaupong muli si Doña Imelda. Ang mga DeMarco ay hindi kailanman nagpapatalo o nagsusuko ng kahit ano. Nagpatuloy si Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay tila isang martilyo na pumupukpok sa bawat salita. Binuklat niya ang susunod na pahina. Bago ang pamamahagi ng aking mga ari-arian, nais ko munang ilahad ang inventaryo ng aking yaman. Humigpit ang kapit ng lahat sa kanilang mga upuan. Kahit si Leo ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang silya, ang kanyang palad ay pinagpapawisan. Ako, si Ricardo Santos, ay namuhay ng simple ngunit hindi dahil sa kahirapan. Pagpapatuloy ng abogado, binabasa ang mga salita ng namayapa. Namuhay ako ng simple dahil iyon ang aking pinili. Bawat sentimong hindi ko ginastos sa mga walang kwentang luho ay isang sentimong lumago at nagbigay seguridad para sa kinabukasan ng aking kaisa-isang anak, si Leo. Isang halakhak ang kumawala mula kay Patrick, ngunit agad itong namatay nang magsalita muli si Attorney Cruz. Sa oras ng paghahandang ito, sabi ng abogado, huminto siya sandali, tinitingnan ng bawat miyembro ng pamilya DeMarco sa mata. Ang kabuuang halaga ng aking mga ari-arian ay tinatayang aabot sa... Huminga siya ng malalim. 4 na bilyong piso. Ang mga salita ay lumapag sa gitna ng silid na parang isang bomba. Sa isang iglap ang mundo ay gumuho. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nang mahulog mula sa kamay ni Doña Imelda ang kanyang mamahaling Hermes crocodile skin bag. Ang laman nito ay kumalat sa makintab na sahig. Si Don Mariano, na sakto lang naiinom ng kanyang brandy, ay nabulunan. Isang serye ng malalakas at marahas na ubo ang pumunit sa katahimikan, habang ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay mula sa pula patungong puti. Ang mapanuyang nangiti sa mukha ni Patrick ay biglang naglaho na para bang binura ng isang pambura. Ang kanyang balat ay naging kasing putla ng papel at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong pagkabigla. Napahawak ng mahigpit si Camille sa braso ng asawa nitong katabi. Ang kanyang perpektong manicure na mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng suit nito, ngunit hindi ito napansin ng lalaki na kapareho niyang natulala. Ngunit ang lahat ng mga reaksyong ito ay walang-wala kumpara sa reaksyon ni Bianca. Hindi siya tumingin sa abogado. Hindi siya tumingin sa kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Leo. Ang kanyang asawa. Ang lalaking tinawag niyang simple. Ang lalaking ikinahiya niya. Ang lalaking minata niya. Ang kanyang bibig ay nakabukas na parang isang isdang kinakapos sa hangin, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa kanyang mga mata nakita ni Leo ang isang bagyo ng hindi makapaniwalang pagtataka, pagsisisi, at isang emosyong hindi pa niya nakita dati, mula rito takot. Habang ang buong pamilya DeMarco ay nasa bingit ng pagkasira ng bait, si Leo ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw, hindi humihinga. 4 na bilyon. Ang numero ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tunog na napakalaki at napaka-imposible na tila wala itong anumang kahulugan. Ngayong umaga lang, isa siyang guro sa kasaysayan na may butas sa bulsa. Ngayon, isa siyang bilyonaryo. At sa gitna ng naghaharing kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw. Ang pagbasa ng testamento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Imposible, isa kang manloloko. Ang sigaw ni Don Mariano na sa wakas ay nakabawi mula sa kanyang pagkakabulunan. Tumayo siya at ang kanyang kamao ay buong lakas na bumagsak sa kumikinang na mesa. 4 na bilyon sa isang janitor. Saan niya kukunin ang ganyang kalaking pera sa pagnanakaw? Hindi natinag si Attorney Crispin Cruz. Kalmado niyang ibinalik ang kanyang tingin sa dokumento.
na para bang ang pagsabog ng galit ni Don Mariano ay isang langaw lamang na dumaan. Mr. DeMarco, kung papayagan ninyo akong magpatuloy, ipapaliwanag mismo ng testamento ang pinagmulan ng yaman ni G. Santos. Sabi niya ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. At sinisigurado ko sa inyo, bawat sentimo ay legal at naidokumento ng maayos. Napilitang umupo muli si Don Mariano. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Ang buong pamilya DeMarco ay nakatitig ngayon sa abogado. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong galit pagdududa at isang kakatwang kislap ng kasakiman. Ang dating paghamak ay napalitan ng isang desperadong interes. Nagpatuloy sa pagbasa si Attorney Cruz, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang pinagmulan ng aking yaman ay nangangailangan ng paliwanag dahil tiyak na ikagugulat ito ng mga nakakakilala sa akin bilang isang simpleng manggagawa lamang. Noong 1985, nakatanggap ako ng mana na nagkakahalaga ng 200,000 piso mula sa isang tiyuhin. Sa halip na gastusin, maingat ko itong ininvest. Binili ko ang isang maliit na apartment building sa Cubao, Quezon City, isang lugar na hindi pa gaanong pinapansin noon. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho, namuhay ng matipid, at lahat ng kita mula sa upa ay muli kong ininvest. Sa loob ng sumunod na 40 taon, bumili at nagbenta ako ng 17 ari-arian sa iba't ibang parte ng Metro Manila, laging nauuna sa pag-unlad ng mga lugar. Naalala ni Leo ang isang lumang gusali na minsan siyang dinalaw ng kanyang ama noong bata pa siya. Akala niya ay ibinenta yon ni Ricardo para sa panggamot ng kanyang ina. Ngayon niya lang naintindihan. Bumili ako ng shares ng isang kilalang telecommunications company noong 1990 sa halagang 2 piso bawat share. Bumili ako ng shares ng isang sikat na mall developer noong 95 sa halagang 5 piso. In-invest ko ang lahat ng aking ipon sa mga kumpanyang pinaniniwalaan kong lalago, kasama ng pag-unlad ng bansa. Si Patrick na isang stock trader ay napahawak sa kanyang ulo. Alam na alam niya kung gaano nakalaki ang halaga ng mga shares na yon ngayon. Ang janitor na hinamak niya ay mas magaling pa palang investor kaysa sa kanya. At ngayon, pagpapatuloy ni Attorney Cruz para sa pamamahagi ng aking mga ari-arian. Ang tensyon sa silid ay tila mas humigpit pa. Lahat ng paghinga ay napigil. Sa aking kaisa-isa at pinakamamahal na anak si Leo Santos na nagbigay sa akin ng walang katumbas na pagmamahal at paggalang kahit na ang kapalit ay ang paghamak ng iba. Sa'yo ko ipinamamana ang kabuuan ng aking yaman, lahat ng ari-arian stocks, bonds at cash accounts na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Bumagsak ang balikat ni Leo, hindi pa rin niya lubusang maunawaan. Ang mga numero ay masyadong malaki, masyadong surreal. Tumingin siya kay Bianca na nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakita rito dati, isang halo ng pagsisisi at desperasyon. Subalit, ang isang salitang yon mula sa abogado ay nagpabitin sa lahat. Bago tuluyang makuha ni Leo ang kanyang mana, mayroon akong isang kondisyon na dapat niyang tuparin. At mayroon din akong ilang partikular na habilin para sa pamilya DeMarco. Biglang nabuhayan ng dugo si Bianca. Kondisyon. Sabi niya, ang boses ay medyo malakas. Hinawakan niya ang kamay ni Leo sa ibabaw ng mesa. Leo, mahal, may kondisyon. Baka hindi mo makuha. Kailangan nating mag-usap. Marahas na binawi ni Leo ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, binawi niya ang kanyang kamay. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Nagpatuloy si Attorney Cruz at ngayon ang kanyang boses ay tila nagbago. Mayroon itong bahid ng lamig na para bang isa siyang berdugo na naghahanda sa kanyang paghatol. Para kay Don Mariano DeMarco, sabi niya tumingin ng diretso sa biyena ni Leo.
Na minsan ay sinabihan ng aking anak sa harap ng hapagkainan na ang mga guro ay mga bigong negosyante lamang na walang mararating sa buhay. Sa'yo ko iniiwan ang halagang ₱1, isang nakakainsultong katahimikan. At ang mensaheng ito, pagpapatuloy ng abogado, nilikha ko ang aking yaman sa pamamagitan ng tiyaga-talino at maingat na pagpaplano. Nilikha mo ang sayo sa pamamagitan ng mga koneksyon ng iyong ama at pagsasamantala sa mga taong nasa ilalim mo. At upang patunayan ito, nag-iwan ako ng isang selyadong sobre sa Securities and Exchange Commission na naglalaman ng mga dokumento at testimonya tungkol sa iyong sikretong pangalawang pamilya at kung paano mo ginamit ang pondo ng DeMarco Land Holdings para suportahan sila. Ang sobreng yun ay bubuksan sa loob ng 24 na oras. Ang mukha ni Don Mariano ay nag-iba mula sa pula patungong kulay abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang sikretong pinakatatago sa loob ng 20 taon ay nabunyag. Para kay Doña Imelda de Marco, pagpapatuloy ni Attorney Cruz na minsan ay sinabihan ng aking anak na ang ambisyon ay wala sa dugo at tiyak na hindi nakakahawa. Sa'yo ko iniiwan ang ₱1 at ang paalalang ito, tama ka. Kung nasa dugo ang ambisyon, sana ang mga anak mo ay may sariling pinaghirapan sa halip na umasa lang sa minana nila. Ang iyong halaga ay nasusukat sa mga designer labels dahil wala kang maiaalok na panloob na halaga sa mundo. Hindi makapagsalita si Dualubhang. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho at siya ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Para kay Patrick DeMarco, sabi ng abogado, ang tingin ay lumipat sa bayaw ni Leo, na minsang sinabi na hinihila pababa ng aking anak ang yaman ng kanilang pamilya. Iniiwan ko sa iyo ang ₱1 at ang kaalamang ito. Alam ko ang tungkol sa pagkalulong mo sa sugal at ang ₱300 milyong utang mo kay Mr. Chua, isang kilalang loan shark. Ipinadala ko sa kanya ang kopya ng mga titulo ng lupa ng kumpanya ninyo na ilegal mong isinangla. Palagay ko ay bibisitahin kanya sa lalong madaling panahon. Si Patrick ay tila sinuntok sa sikmura. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang kinabukasan ay biglang nagdilim. At para kay Camille DeMarco, sabi ni Attorney Cruz, na tumawa ng malakas ng ikwento ni Bianca na humingi ng dagdag sahod ang aking anak. Iniiwan ko sa iyo ang ₱1 at ang impormasyong ito. Ang promotion na inaasam ng iyong asawa sa kanyang kumpanya ay hindi natuloy dahil sa isang anonymous na email na naglalaman ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya, isang email na natrace ko pabalik sa iyong personal na laptop. Ipinadala ko na ang ebidensya sa iyong asawa. Bahala na siyang humusga. Napahagulgol si Camille. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho at ang katotohanan ng kanyang pagtataksil ay lumabas. Sa wakas, bumaling ang tingin ng lahat kay Bianca na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. At para sa aking manugang si Bianca DeMarco Santos, sabi ni Attorney Cruz, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot na minsan kong inasahan na magiging isang tunay na katuwang ng aking anak. Ito na ang huling paghatol. Sa iyo wala akong direktang iniiwan, ngunit iniiwan ko sa iyo ang isang pagpipilian at isang katotohanan. Tumingin si Bianca kay Leo, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang katotohanan ay ito. Sa loob ng 8 taon, maingat kong idinokumento ang bawat pagtitipon ng pamilya, bawat Pasko, bawat kaarawan. Akala ng anak ko ay kumukuha lang ako ng mga litrato at video tulad ng isang mapagmahal na ama. Ngunit ang hindi niya alam, mayroon akong isang maliit na audio recorder na laging nakatago sa bulsa ng aking polo. Ang hangin sa baga ni Bianca ay tila naubos. Mayroon akong 150 oras ng audio recording ng iyong pamilya habang kinukutya, minamaliit at inaabuso ng emosyonal ang aking anak.
At sa lahat ng yon, ikaw ay nakatayo lang sa tabi walang sinasabi. Minsan nakikitawa ka pa. Paulit-ulit mong pinili sila kaysa sa kanya. Ang mga hikbi ni Bianca ay naging malakas na hagulgol. At ito ang kondisyon para makuha ni Leo ang kanyang mana. Sabi ni Attorney Cruz, ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang sentensya ng kamatayan. Kailangan niyang pakinggan ang lahat ng recordings na yon. Lahat. At pagkatapos sa loob ng 6 na buwan, kailangan niyang magdesisyon kung mananatili siyang kasal sa iyo o hindi. Ito ang unang malaking payoff. Ang kapangyarihan ay tuluyang lumipat. Kung pipiliin niyang hiwalayan ka, pagtatapos ng abogado, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo mula sa kanyang mana. Tiniyak ko yan sa pamamagitan ng isang ironclad prenuptial trust. Ngunit, kung pipiliin niyang manatili sa iyo, magiging kabahagi ka ng kanyang yaman. Pero tandaan mo ito, Bianca, gagawin niya ang kanyang desisyon nang may ganap na kaalaman kung sino ka talaga. Isinara ni Attorney Cruz ang folder, tapos na ang pagbasa. Ngunit ang tunay na drama ay magsisimula pa lamang. Ang kapalaran ni Bianca ang kinabukasan ni Leo, at ang huling pagbagsak ng pamilya De Marco ay nakasalalay na ngayon sa mga tinig na nakakulong sa mga recording na yon, mga tinig ng 8 taong pagtataksil. Ang apartment na inuuwian ni Leo at Bianca sa Quezon City ay hindi kailanman naging ganito katahimik at kasikip. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng mga alaalang ngayon ay nababahiran na ng laso ng pagdududa. Iniwan niya ang pamilya De Marco sa conference room sa gitna ng kanilang pagkasindak at pagbagsak. Hindi siya sinundan ni Bianca. Alam niyang pinili na naman nito ang kanyang pamilya. Pagdating sa bahay, ang unang ginawa ni Leo ay hubarin ang basang suit at itapon ito sa basurahan. Isang simbolikong pagtatapon ng 8 taong pagtitiis. Pagkatapos umupo siya sa lumang sofa na laging inirereklamo ni Bianca, binuksan ang kanyang laptop at isinaksak ang encrypted flash drive na ibinigay ni Attorney Cruz. Naglalaman ito ng 150 audio files, bawat isa ay may pangalan ng petsa at okasyon. Pasko, 2016, DeMarcoMansion.mp3, kaarawan ni Don Mariano, 2017.mp3, anniversary nila Bianca 2018, restaurant.mp3. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinutok ang cursor sa pinakaunang file na kuha 6 na buwan matapos silang ikasal. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang sarili niyang boses puno ng sigla at pag-asa. Merry Christmas po, Tito Tita. Sinundan ito ng isang pilit na pagbati mula kay Doña Imelda. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag na papalayo at ang boses ng kanyang biyenan ay naging mas malinaw. Nag-uusap sila ng kanyang mga amiga. Ay naku, Consuelo, hindi ko alam kung saan nagkamali si Bianca. Sabi ni Doña Imelda, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Tingnan mo naman yang napangasawa niya. Isang hamak na guro. Ang sabi ko sa kanya, pumili siya ng abogado o doktor, pero iyan ang pinili niya. Isang malaking kahihiyan sa pamilya, isang mahinang tawanan mula sa kausap nito. Baka naman mayaman ang pamilya, mayaman halos mapasigaw sa tawa si Doña Imelda. Ang ama niyan janitor lang sa isang universidad. Sa itsura pa lang ng sapatos ng lalaking iyan, alam mo nang wala kang mapipiga. Siguro naawa lang si Bianca. Pinatay ni Leo ang recording. Sumisikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang Paskong yon. Masayang-masaya siya dahil iyon ang una nilang Pasko bilang mag-asawa. Dinalhan pa niya ng regalo ang kanyang mga biyenan, isang picture frame na siya mismo ang gumawa. Hindi man lang yun binuksan ni Doña Imelda. Ngayon, alam na niya kung bakit. Pinilit niyang buksan ang susunod na file. Ito ay kuha sa isang family dinner. Patrick, wag kang ang ganyan, naririnig niyang saway ni Bianca sa kapatid. Bakit totoo naman Sagot ni Patrick ang boses
ay may halong alak. Bianca, tingnan mo. Ako, I'm closing a multi-million deal. Si Camille, yung asawa niya, kakatapos lang magtayo ng bagong clinic. Ikaw ano? Asawa ng isang... Anong subject nga ulit? Yung tinuturo mo, Leo History. Paano niyo bubuhayin ang mga magiging anak ninyo sa sahod ng isang guro? Hindi naman lahat tungkol sa pera. Kuya, mahinang sagot ni Bianca. Talaga ba, tanong ni Patrick? Kaya pala panay ang hingi mo ng pera kay Daddy para pambayad ng credit card mo. Kasi hindi kaya ng asawa mo. Di ba aminin mo na? It's a downgrade. Isang mahabang katahimikan. At sa huli ang boses ni Bianca, halos isang pabulong na lang. Hayaan mo na kuya. Lasing ka na. Hindi pagtatanggol. Hindi pagtutol. Isang pagsuko. Sa loob ng sumunod na 6 na oras, nilakbay ni Leo ang 8 taon ng kanyang kasal sa pamamagitan ng mga audio recording. Narinig niya ang bawat panlalait, bawat paghamak, bawat biro na siya ang sentro. Narinig niya si Don Mariano na ipinagyayabang sa mga kaibigan na ang pag-aasawa ni Bianca ay isang rebellion lang ng kabataan, nalilipas din. Narinig niya si Camille na ikinukwento kung paano niya sinadyang hindi imbitahin si Leo sa isang mahalagang party dahil hindi siya marunong makisama sa mga alta sosyedad. At sa bawat recording nandoon si Bianca, nakikinig, nanahimik, o minsan ang pinakamasakit sa lahat ay marahang tumatawa para lang makiayon, para lang matanggap. Ang pinakatumusok sa kanyang puso ay ang file na may pangalang Pag-uusap Bianca at Imelda 2020 MP3. Mukhang kuha ito sa loob ng kwarto at tanging ang mag-ina lang ang nag-uusap. Anak, hindi ka ba nagsisisi, tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay malambing sa unang pagkakataon. Saan po, Mami? Sagot ni Bianca. Dito. Sa buhay mo. Alam mo si Dylan yung manliligaw mo dati CEO na ng sarili niyang kumpanya. Nakatira sila sa isang penthouse sa BGC. Kakabili lang ng bagong Porsche. Hindi mo ba naiisip, paano kaya kung siya ang pinili mo? Isang mahabang masakit na katahimikan ang sumunod. Nagdasal si Leo sa kanyang isipan na sana-sana ay ipagtanggol ni Bianca ang kanilang pagsasama. Sana sabihin nitong masaya siya. Ngunit ang narinig niya ay ang tunog ng isang malalim na buntong hininga. At pagkatapos ang boses ni Bianca, basag at puno ng isang emosyong ngayon lang niya narinig. Iniisip ko po, Mami. Araw-araw. Doon na gumuho ang lahat. Isang malakas na sigaw ang kumawala. Mula sa lalamunan ni Leo, isang sigaw na pinaghalong sakit, galit at pagkabigo. Itinapon niya ang laptop sa sahig. Nagkalat ang mga piraso nito kasabay ng pagkalat ng mga piraso ng kanyang puso. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang babaeng inakala niyang kakampi niya laban sa mundo, ay ang mismong babaeng araw-araw na pinagsisisihan ang pagpili sa kanya. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng katotohanan. Ang pag-ibig na kanyang iningatan at pinahalagahan sa loob ng 8 taon ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Lumakad siya patungo sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang isang malaking maleta. Dahan-dahan, ngunit may determinasyon, sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit sa loob. Bawat damit na kanyang inilagay ay isang paalam sa isang alaala. Isang paalam sa isang panaginip na matagal nang patay, ngunit ngayon lang niya piniling ilibing. Hindi na siya ang Leo na dating sunod-sunuran. Ang mga tinig ng kataksilan ay gumising sa isang Leo na hindi napapayag na yurakan pa. Tapos na ang pagtitiis. Magsisimula na ang pagbangon. Madaling araw na nang bumukas ang pinto ng apartment. Hindi na kailangan ni Leo na lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca ay tila isang lason na kumalat sa maliit na espasyo. Nakatayo siya sa gitna ng sala sa tabi ng isang nakaimpaking maleta. Ang sahig ay puno pa rin ng mga basag na piraso ng laptop.
Leo, anong nangyayari dito? Tanong ni Bianca. Ang boses ay pagod at bahagyang nanginginig. Ang kanyang perpektong ayos ay naglaho na. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang makeup ay may mga bahid ng luhang pinunasan. Hinarap siya ni Leo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang asawa nang walang bahid ng pagmamahal o pagsamba. Ang nakita niya ay isang estranghero. Nakinig ka na, sabi ni Bianca, hindi isang tanong, kundi isang pahayag ng katotohanan. Nakita niya ang walang emosyong mga mata ni Leo at ang maletang nakahanda. Lahat simpleng sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay tila mas matalim pa kaysa sa isang sigaw. Biglang bumuhos ang mga luha ni Bianca. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang braso ni Leo, ngunit umiwas ito. Leo, mahal, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Hindi ko sinasadya ang mga yon. Sinusubukan ko lang na pakisamahan sila. Alam mo naman kung gaano kahirap pakibagayan ang pamilya ko. Ginawa ko lang yon para maprotektahan ka, para hindi na lumaki ang gulo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leo. Protektahan ako, Bianca, narinig ko ang lahat. Ang tawanan mo noong tinawag akong pabigat ng kapatid mo. Ang pagsang-ayon mo sa nanay mo na sana ay si Dylan na lang ang pinakasalan mo. Bawat salita niya ay parang isang sampal na hindi nakikita. Namutla si Bianca. Hindi totoo yan. Pautal-utal niyang sabi. Iniisip ko po, Mami. Araw-araw. Pag-uulit ni Leo sa eksaktong mga salitang sinabi ni Bianca, ginaya ang basag na boses nito. Ang pag-alala sa mga salitang yon ay parang pagtusok muli ng punyal sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagsisisi ni Bianca ay gumuho. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkasuklam at pagtatanggol sa sarili, ang parehong ekspresyon na nakikita niya kapag inuutusan nito ang isang waiter o sinisigawan ang isang driver. At ano ang ine-expect mo? Sigaw niya, ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Naipagmalaki kita, Leo. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang buhay na to, isang maliit na apartment, isang kakarampot na sahod. Araw-araw akong kailangang magpaliwanag sa pamilya ko kung bakit ikaw ang pinili ko. Araw-araw kong kailangang tiisin ang kahihiyan. Kasalanan mo kung bakit ako naging ganoon. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Pinagsisisihan niyang nahuli siya. Kasalanan ko. Mahinahong ulit ni Leo, isang mapanganib na kalma ang bumalot sa kanya. Kasalanan ko na minahal kita ng buo. Kasalanan ko na naniwala ako sa mga pangako mo. Kasalanan ko na inakala kong sapat na ako. Hindi ka kailanman naging sapat. Sigaw ni Bianca, ang galit ay ganap ng sumakop sa kanya. Dumampot siya ng isang porselanang vase mula sa isang maliit na mesa, isang regalong bigay sa kanila ng yumaong ama ni Leo noong ikinasal sila. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Sa isang marahas na kilos, buong lakas niyang ibinato ang vase patungo kay Leo. Mabilis na nakailag si Leo. Ang vase ay lumagpas sa kanya at sumalpok sa pader sa kanyang likuran. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang marahas na pagwawakas sa kanilang 8 taong pagsasama. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig kasama ng mga piraso ng kanilang nasirang relasyon. Nakatayo lang sila roon, sa gitna ng mga basag na piraso, parehong humihingal. Si Bianca dahil sa galit. Si Leo dahil sa sakit at sa huling pagkawala ng anumang natitirang pagmamahal. Dahan-dahan yumuko si Leo at pinulot ang isang piraso ng basag na vase. Tiningnan niya ito. Ito na ang huling bagay na magpapaalala sa kanya ng kanyang ama sa bahay na ito. Tapos na tayo, Bianca, sabi niya.
Ang kanyang boses ay pinalna at hindi na mababali. Inangat niya ang kanyang tingin at sa mga mata niya nakita ni Bianca ang isang determinasyong hindi na matitinag. Kinuha niya ang handle ng kanyang maleta. Saan ka pupunta? Tanong ni Bianca, isang bakas ng takot ang gumapang sa kanyang boses. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Malayo sa'yo, sagot ni Leo. Tinawagan ko na si Attorney Cruz. Sinimulan na niya ang proseso ng diborsyo. Ayon sa prenuptial trust na ginawa ng tatay ko, wala kang makukuha. Ang takot sa mukha ni Bianca ay napalitan ng purong pagkasindak. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin, Leo. Asawa mo ako. Hindi na ngayon, sabi ni Leo. Lumakad siya patungo sa pinto. Hila-hila ang maleta na naglalaman ng kanyang nakaraan. Humabol si Bianca, hinawakan ang kanyang braso. Leo, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya nang wala ka. Ang mga salitang dati ay magpapatunaw sa kanyang puso ay wala ng epekto ngayon. Marahan niyang inalis ang kamay nito. Sana naisip mo yan nung araw-araw mong pinipiling saktan ako. Sabi niya, hindi na lumingon pa. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara niya ito nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Walang kalabog. Isang tahimik na pagtatapos. Naiwan si Bianca sa loob na paluhod sa sahig, napapaligiran ng mga basag na piraso ng base ng kanyang biyenan at ng mga basag na piraso ng buhay na siya mismo ang sumira. Sa labas habang naglalakad si Leo palayo, sa ilalim ng madilim na kalangitan, isang kakaibang bigat ang nawala sa kanyang mga balikat. Masakit. Sobrang sakit. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya na siya. Malaya ng huminga. Malaya ng maging siya. Ang pagwawakas ay isa ring bagong simula. Ang umaga ay sumikat sa isang lungsod na hindi na pamilyar kay Leo. Pagkatapos umalis sa apartment, nag-check-in siya sa isang simpleng hotel, dala lamang ang isang maleta ng damit at 4 na bilyong pisong bigat sa kanyang isipan. Ang kalayaan ay may kasamang nakalilitong bigat. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano siya magsisimula? Ang pera na dapat ay solusyon sa lahat ay tila isa lamang malaking tanong na walang kasagutan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, Mang Andres. Isang matandang karpintero, ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama, na halos itinuring na niyang pangalawang tatay noong bata pa siya. Huli niya itong nakita noong libing isang tahimik na presensya sa isang sulok. Ang mukha ay puno ng tunay na pagluluksa, malayo sa pagkukunwari ng mga demarko. May isang lumang address book si Leo sa kanyang wallet. Nandoon pa rin ang numero ni Mang Andres. Nanginginig ang kamay niyang idinayal iyon. Sino to? Isang magaspang ngunit mabait na boses ang sumagot. Mang Andres. Si Leo po ito, anak ni Ricardo. Sabi ni Leo, ang boses ay bahagyang basag. Isang sandali ng katahimikan. Leo, iho. Sabi ng matanda, ang boses ay biglang lumambot. Inaantay ko ang tawag mo. Nasaan ka, puntahan kita? Nagkita sila sa isang maliit na karinderya sa may bandang Proj, puwat malapit sa dating tinitirhan ni na Leo at ng kanyang ama. Si Mang Andres ay ganoon pa rin payat, kulubot na ang balat na kulay kape, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Nakita ko ang nangyari sa burol, sabi ni Mang Andres, matapos umorder ng kape para sa kanilang dalawa. Nakita ko kung paano katratuhin ng pamilya ng asawa mo. Noon pa man sinasabi ko na sa tatay mo hindi karapat-dapat sa iyo ang babaeng iyon. Alam niyo po, nagtatakang tanong ni Leo. Ang tungkol sa lahat, tumango si Mang Andres. Alam ko, iho. Ako lang ang pinagkakatiwalaan ng tatay mo. Alam ko ang tungkol sa kanyang mga investment, sa kanyang mga ari-arian. Sa bawat pagbili niya ng lupa, ako ang una niyang kinakausap. Ako ang saksi sa lahat ng kanyang paghihirap at tagumpay.
Bakit po hindi niya sinabi sa akin, tanong ni Leo, ang sakit ng pagiging estranghero sa sariling ama ay muling bumalik? Dahil gusto kanyang protektahan, paliwanag ni Mang Andres. Hindi mula sa kahirapan, kundi mula sa kasakiman ng iba. Alam niyang kung malalaman ng mga demarko ang tungkol sa pera, sisirain kanila para lang makuha iyon. Gusto niyang makita kung mamahalin ka ni Bianca bilang ikaw, bilang si Leo, na isang simpleng guro, hindi bilang si Leo na tagapagmana ng isang bilyonaryo. At sa kasamaang palad nakita na natin ang sagot. May inilabas si Mang Andres mula sa kanyang lumang shoulder bag. Isang koleksyon ng mga itim na notebook ang uri na ginagamit ng mga estudyante. Ipinatago ito sa akin ng tatay mo. Ang sabi niya, Andres, kung dumating ang araw na malaman na ni Leo, ang lahat ibigay mo ito sa kanya. Dito niya ako tunay na makikilala. Nanginginig ang mga kamay ni Leo nang kunin ang mga notebook. Binuksan niya ang una. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay malinis at organisado. Hindi ito listahan ng mga ari-arian o pera. Ito ay isang journal. Enero 15, 1990, nabenta ko na ang lupa sa Pasig. Ang tubo ay sapat na para makabili ng 2 apartment unit sa Stamesa. Sana balang araw ang mga ito ay magbigay ng magandang kinabukasan kay Leo. Hindi na niya kailangang maranasan ang hirap na dinanas ko. Marso 2, 98. Nag-aral ng mabuti ang anak ko. Sabi niya, gusto niyang maging guro. Sinusuportahan ko siya. Hindi mahalaga ang laki ng sahod. Ang mahalaga ay ang dignidad at layunin sa buhay. Hunyo 2, 2016, ikakasal na si Leo. Maganda at mukhang mabait si Bianca. Ngunit ang kanyang pamilya, may nakikita akong anino ng pagmamataas sa kanilang mga mata. Sana ay nagkakamali lang ako. Ang dasal ko lang ay mahalin nila ang anak ko, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Sa bawat pahina nakita ni Leo ang puso ng kanyang ama, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanya. Ang pera ay hindi ang layunin. Ito ay isang kasangkapan lamang, isang paraan para bigyan siya ng kalayaan na hindi nito naranasan. May mga lugar na gusto niyang makita mo, sabi ni Mang Andres. Sa buong maghapon sinamahan ni Mang Andres si Leo sa isang paglalakbay sa nakaraan. Pinuntahan nila ang mga apartment building na pag-aari ni Ricardo, hindi mga naglalakihang kondominium, kundi mga simpleng gusali sa mga ordinaryong komunidad. Sa bawat lugar, iisa ang kwento ng mga nangungupahan. Si Mang Cardo naku, siya na ang pinakamabait na may-ari na nakilala namin, sabi ng isang matandang babae sa Sampaloc. Noong naospital ang asawa ko, hindi niya kami siningil ng upa sa loob ng 6 na buwan. Nung nasunugan kami si Mang Cardo, ang nagbigay sa amin ng matitirhan at damit. Kwento ng isang tinderong may pamilya sa Caloocan. Hindi lang siya may-ari, kaibigan siya. Nahanap din nila ang isang maliit na scholarship program na itinatag ni Ricardo para sa mga anak ng kanyang mga kasamahan sa universidad, mga anak ng janitor, security guard at clerk, na pinopondohan niya mula sa sarili niyang bulsa sa loob ng 10 taon nang walang nakakaalam. Sa dulo ng araw dinala siya ni Mang Andres sa isang lugar na hindi niya inaasahan, isang maliit na bahay at lupa sa Antipolo, nakatayo sa isang burol na may tanawin ng buong Metro Manila. Simple lang ang bahay gawa sa kahoy at bato, napapaligiran ng mga puno ng mangga at santol. Binili ito ng tatay mo 5 taon na ang nakalipas, sabi ni Mang Andres. Ito ang pangarap niya. Ang sabi niya, kapag nagretiro na siya dito, na siya titira. At kapag handa ka na raw na iwan ang magulo mong buhay sa syudad, dito kanya hihintayin. Pumasok si Leo sa loob. Maalikabok ang mga gamit, ngunit naroon ang lahat, isang tumba-tumba sa tabi ng bintana, isang estante na puno ng mga lumang libro at isang mesa kung saan nakapatong ang isang huling notebook. Binuksan ito ni Leo. Iisang pahina lang ang may sulat. Ito ay isang liham para sa kanya. Anak kong Leo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin,
Wala na ako at alam mo na ang lahat. Patawad kung itinago ko sa iyo ang katotohanan. Ngunit ang mundong ito ay puno ng tukso at ang pera ay may kakayahang sirain kahit ang pinakamabuting tao. Ang tiwala ko ay nasa iyo, hindi sa kakayahan mong palaguin ang yaman, kundi sa kabutihan ng iyong puso. Ang perang ito ay hindi kabayaran sa isang buhay na marangya. Ito ay kalayaan. Kalayaan na pumili ng tama. Kalayaan na tumulong sa iba. Kalayaan na itayo ang isang buhay na may kahulugan. Huwag mong hayaang diktahan ng pera kung sino ka. Gamitin mo ito para ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Nagmamahal, Tatay. Habang papalubog ang araw at ang mga ilaw ng syudad ay isa-isang sumisindi sa ibaba, niyakap ni Leo ang liham ng kanyang ama. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pasasalamat, pag-unawa, at isang bagong tuklas na layunin. Ang tunay na pamana ng kanyang ama ay hindi ang 4 na bilyong piso. Ito ay ang blueprint kung paano mamuhay ng tama. At ngayon, hawak niya iyon sa kanyang mga kamay. Alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang balita sa mundo ng mayayaman ay kumakalat nang mas mabilis pa kaysa sa apoy sa tuyong damuhan. Sa loob lamang ng 24 na oras, matapos buksan ng sobre sa Securities and Exchange Commission, ang sikreto ni Don Mariano de Marco ay naging pampublikong iskandalo. Ang pagkakaroon niya ng pangalawang pamilya ay isa lang, ngunit ang paggamit niya ng pondo ng kumpanya para sustentuhan ito ay isang krimen na hindi mapapalampas. Ang headline sa isang sikat na business newspaper ay tila isang hatol. De Marco Land Holdings CEO, inaakusahan ng embezzlement, stocks bumagsak ng 40%. Nagsimula ang pagguho. Ang mga board member ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang mga kasosyo sa negosyo na dati nakikipagtawanan sa kanya ay biglang hindi na matawagan. Ang mga bangko na dati nag-aalok ng pautang ay biglang humihingi ng kabayaran. Ang imperyong binuo ng pamilya de Marco sa loob ng 50 taon ay nagsimulang gumuho sa loob lamang ng 1 linggo. Kasabay nito si Patrick ay dinadalaw na ng kanyang mga demonyo, si Mr. Chua. Ang loan shark na binanggit sa testamento ay hindi nag-aksaya ng panahon. Isang gabi habang pauwi si Patrick, hinarang ang kanyang mamahaling sasakyan ng 2 itim na van. Isang grupo ng malalaking lalaki ang kumuha sa kanya. Hindi siya sinaktan, ngunit dinala siya sa isang madilim na bodega kung saan ipinakita sa kanya ni Mr. Chua ang mga pekeng titulo ng lupa. May 1 linggo ka para bayaran ang 300 milyon. Sabi ni Mr. Chua habang nilalaro ang isang matalim na balisong. Kung hindi ang mga tuhod mo ang gagawin kong collateral. Desperado umuwi si Patrick at hiningi ang tulong ng kanyang ama, ngunit wala na ring magawa si Don Mariano. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi. Nag-away sila, nagsisihan, ang dating pagkakaisa ng pamilya ay napalitan ng mapait na pag-aakusa. Si Camille naman ay inabutan ng kanyang sariling karma. Ang kanyang asawa, isang respetadong doktor, ay hindi na umuwi isang gabi. Kinaumagahan isang sobre mula sa isang law firm ang dumating para sa kanya, isang petisyon para sa annulment, kalaki pang kopya ng ebidensya ng kanyang paninira. Ang eskandalo ay kumalat sa kanilang sosyal na bilog. Ang doktor ay biktima. Si Camille, ang masamang kontrabida. Iniwan siya ng kanyang asawa at nawala sa kanya ang marangyang buhay na kanyang kinasanayan. Ang pinakamatinding tinamaan ay si Doña Imelda. Para sa kanya ang yaman ay hindi lamang pera. Ito ay katayuan, kapangyarihan at respeto. Nang bumagsak ang kanilang pangalan, para na rin siyang namatay. Ang mga amiga na dati kasama niya sa mamahaling high tea ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga charity event na dati siya ang bida ay hindi na siya iniimbitahan. Napilitan siyang ibenta ang kanyang mga alahas isa-isa
para lamang may maipambayad sa kanilang mga utang. Ang dating reyna ng sosyalidad ay naging isang pulubi sa mata ng lipunan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo ay nasa Antipolo, sa bahay ng kanyang ama. Sa tulong ni Mang Andres, sinimulan niyang ayusin ang lugar. Doon malayo sa gulo ng syudad, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Sinimulan niyang planuhin ang pundasyong itatayo niya bilang parangal sa kanyang ama. Ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa mapait na nakaraan. Isang gabi, habang nagkakape siya sa beranda, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Patrick. Payat ito magulo ang buhok at amoy alak. Ang dating mayabang na tindig ay napalitan ng desperasyon. "Leo, kailangan nating mag-usap." Sigaw niya sinisubukang buksan ang nakalak na gate. Kalmadong lumabas si Leo. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Patrick. Pautangin mo ako." Pagmamakaawa ni Patrick, ang kanyang muka ay nababalot ng pawis. "Kahit 100 milyon lang, babayaran kita, pangako. Papapatayin ako ni Chua." Tiningnan ni Leo ang kanyang bayaw. Ang lalaking minsan ay tinawag siyang pabigat. Ang lalaking tumawa sa kanyang maliit na sahod. Ang lalaking naging simbolo ng lahat ng paghamak na kanyang tiniis. Ngunit sa halip na galit ang naramdaman niya, ay awa. Hindi simpleng sagot ni Leo. Ang perang ito ay hindi para sa sugal. Ito ay para sa edukasyon, para sa pagtulong. Ang pagmamakaawa sa mukha ni Patrick ay biglang napalitan ng isang pangit na galit. Ang tunay na kulay nito ay muling lumabas. "Hayop ka." Sigaw niya. "Kasalanan ninyong mag-ama ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa lintik na testamentong yan, maayos pa sana ang buhay namin. Magnanakaw kayo." Sa isang marahas na kilos, inakyat ni Patrick ang gate at nakapasok sa loob. Lasing at wala sa sarili, sinugod niya si Leo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ng damit ni Leo. Isinandal ito sa pader. "Ibigay mo sa akin ang pera." Sigaw niya, ang mabahong hininga ay tumatama sa mukha ni Leo. "Kung hindi dito ka nakatatapusan." Sa sandaling iyon, ang Leo na dating natatakot at laging yumuyuko ay naglaho. Pinalitan ito ng isang lalaking pinatibay ng sakit at katotohanan. Hindi siya nanlaban. Hindi siya natakot. Sa halip, tiningnan niya si Patrick ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kalmado ngunit matatag. "Kahit patayin mo ako, Patrick," sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. "Hindi mo makukuha ang kahit 1 sentimo. Dahil ang perang ito ay may kaluluwa. Mayroon itong layunin. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Hinawakan ni Leo ang mga kamay ni Patrick na nakahawak sa kanyang kwelyo. Sa kanyang pagtataka, mas malakas si Leo ngayon. Marahan ngunit may puwersa, inalis niya ang mga kamay nito. "Ang pera ng tatay ko ay hindi para sa mga taong katulad mo." Sabi ni Leo, ang kanyang mga salita ay tila isang huling hatol. Itinulak niya si Patrick palayo. Hindi malakas ngunit sapat na para mawalan ito ng balanse. Dahil sa kalasingan, bumagsak si Patrick sa lupa. Umupo lang ito, doon sa gitna ng alikabok. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi na, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong luha, pawis at alak. Tumingala siya kay Leo at sa mga mata nito, wala siyang nakitang takot o galit, tanging isang malalim na kalungkutan. Ang pagbagsak ni Patrick sa lupa ay ang simbolo ng huling pagguho ng pamilya DeMarco. Natalo na sila, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanilang sariling mga kasalanan. Tinalikuran na sila ni Leo. Iniwan niya si Patrick na umiiyak sa lupa. Pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Ang ingay ng paghagulgol ni Patrick sa labas ay unti-unting humina, hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig sa katahimikan ng gabi. Ang kabanata ng mga DeMarco sa kanyang buhay ay tuluyan ng nagsara. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay nagbigay daan,
sa malamig na simoy ng Disyembre. Sa loob ng panahong yon, ang pangalan ng pamilya De Marco ay unti-unting naglaho sa mga balita, napalitan ng ibang mga eskandalo at tsismis. Ngunit ang kanilang pagbagsak ay naging isang alamat sa mga bilog ng mayayaman isang babala tungkol sa kapalaluan at karma. Sa kabilang banda, isang bagong pangalan ang nagsimulang umugong hindi sa mga business section, kundi sa mga community page at mga kwentuhan sa mga universidad, ang Santos Foundation. Sa isang abalang kalye sa Quezon City, isang luma at halos abandonadong two-story building ang sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang dating kupas na pintura ay napalitan ng malinis na puti at asul. Ang mga basag na bintana ay napalitan ng malalaki at malilinaw na salamin. At sa itaas ng pasukan, isang simpleng karatula ang nakasabit gawa sa pinakintab na kahoy, Santos Foundation, A Legacy of Learning. Sa araw ng inaugurasyon, nakatayo si Leo sa harap ng isang maliit na grupo ng mga mga propesor mula sa dati niyang pinagtuturuan, mga lumang kasamahan ng kanyang ama, mga opisyal ng barangay, at ang unang batch ng 20 estudyante na nabigyan ng full scholarship ng pundasyon. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng puting polo at khaki pants, ngunit ang kanyang tindig ay iba na. Wala na ang dating pagkayuko, ang alinlangan sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang tahimik na kumpiyansa at isang malinaw na layunin. Ang aking ama, si Ricardo Santos, ay isang maintenance staff sa loob ng 40 taon. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang mikropono. Para sa marami siya ay isang ordinaryong manggagawa lamang. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay, mayroon siyang isang pambihirang pangarap na ang bawat batang may talino at sipag ay magkaroon ng pagkakataong makapag-aral anuman ang estado nila sa buhay. Tumingin siya sa mga batang scholar. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ang pundasyong ito ay hindi galing sa akin. Pagpapatuloy niya, ito ay galing sa kanya. Bunga ito ng kanyang 40 taong pagtitipid, pag-i-invest at pananampalataya na ang edukasyon ang tunay na yaman. Ngayon, ipinapasa namin sa inyo ang pamanang yon, hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang responsibilidad. Gamitin ninyo ito para abutin ang inyong mga pangarap at balang araw kayo naman ang tumulong sa iba. Pagkatapos ng maikling seremonya, nilibot ni Leo ang mga bisita sa loob. Ang ground floor ay ginawang isang modernong library at study area bukas. Para sa lahat ng estudyante sa komunidad, may libreng wifi at mga computer. Ang second floor naman ay mga classroom para sa libreng tutorial sessions sa math, science at English na pinangungunahan ng mga retiradong guro na binabayaran ng pundasyon, isang ideya na kinuha niya mula sa scholarship program na sinimulan ng kanyang ama. Sa isang sulok ng library, may isang simpleng pader na tinawag niyang ang pader ng pasasalamat. Nakasabit doon ang isang malaking litrato ni Ricardo Santos, nakangiti, suot ang kanyang lumang uniforme. Sa ilalim nito, nagsisimula nang mapuno ang pader ng mga sulat kamay na mensahe mula sa mga estudyanteng natutulungan ng pundasyon. Isang liham ang kumuha ng kanyang pansin. Para sa Santos Foundation, ako po si Lyra, isang first-year engineering student. Dahil po sa scholarship ninyo, hindi na kailangang mangutang ni nanay para sa tuition ko. Pangako po mag-aaral ako ng mabuti para maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin at sa alaala ni G. Ricardo Santos. Napangiti si Leo. Ito ang tunay na tubo. Ito ang tunay na yaman. Sa kabila ng kanyang bagong responsibilidad, hindi niya iniwan ang kanyang unang pag-ibig, ang pagtuturo. 3 beses sa isang linggo, bumabalik pa rin siya sa dati niyang paaralan para magturo ng kasaysayan. Marami ang nagtaka. Bakit pa siya nagtatrabaho kung isa na siyang bilyonaryo? Ang sagot niya ay simple, dito ako masaya.
At dito ko nararamdaman na konektado pa rin ako sa mundo ng mga taong pinagsisilbihan ng pundasyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library ng pundasyon, isang tawag ang natanggap niya mula kay Attorney Cruz. "Leo, kumusta ka na?" tanong ng abogado. "Mabuti po, attorney. Abala, pero masaya. May balita ako sa'yo. Nakausap ko ang abogado ni Bianca. Pumirma na siya sa lahat ng papeles. Pinal na ang annulment ninyo. Malaya ka na." Huminga ng malalim si Leo. Ang balita ay hindi na nagdulot ng sakit, kundi isang pakiramdam ng tuluyang pagsasara ng isang kabanata. "Salamat po sa lahat, attorney." May isa pa siyang hiling, sabi ni Attorney Cruz. Gusto ka raw niyang makausap sa huling pagkakataon. Walang kinalaman sa pera. Gusto lang daw niyang personal na tapusin ang lahat. Nag-isip si Leo sandali. Isang parte niya ang gustong tumanggi, ngunit ang mas malaking parte ay nagsasabing kailangan niya ito para sa kanyang sariling kapayapaan. "Sige po," sagot niya. "Sabihin niyo magkita kami." Ang pagtatapos ay nalalapit na, hindi bilang isang paghihiganti, kundi bilang isang pagpapalaya. Pinili ni Leo ang lugar ng kanilang pagkikita, isang maliit at tahimik na coffee shop sa Maginhawa Street, malayo sa mga mamahaling restaurant na dati nilang pinupuntahan. Ito ay isang lugar na simple, totoo at walang pagkukunwari. Mga katangiang ngayon ay pinahahalagahan na niya. Nauna siyang dumating. Habang naghihintay, pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid, mga estudyanteng nag-aaral, mga magkakaibigang nagtatawanan, isang mag-asawang tahimik na nagkakape. Ito ang mundong dati niyang ginagalawan, ang mundong pansamantala niyang tinalikuran dahil sa pangarap na mapabilang sa mundo ni Bianca. Ilang sandali pa pumasok si Bianca. Halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang mga damit na may tatak ng designer, ang mga alahas na kumikinang ang perpektong ayos na tila laging handa sa isang photoshoot. Ang suot niya ay isang simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Namayat siya at may mga linya ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang tunay na Bianca. Walang maskara, walang pretensyon. Umupo ito sa tapat niya, hindi makatingin ng diretso. "Salamat sa pagpunta mo," mahinang sabi nito. "Kumusta ka na?" tanong ni Leo, hindi dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa isang tunay na kuryosidad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Sinusubukang mabuhay. Si Daddy nakalaya na, pero may travel ban at sinusubaybayan ng gobyerno. Ang kumpanya na ibenta sa napakaliit na halaga para lang mabayaran ang mga utang. Si Mommy na sa probinsya, hindi na lumalabas ng bahay. Si Patrick, hindi na namin alam kung nasaan siya. At ako. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga dating perpektong manicure na kuko ay simple na lang ngayon. Nagtuturo ako ng yoga sa isang maliit na studio. 23 klase sa isang linggo. Kumikita ako ng sapat para sa upa ng apartment ko at sa pagkain. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagod dahil sa trabaho. May isang bagong dignidad sa kanyang boses, isang dignidad na hindi galing sa pera o pangalan, kundi sa paghihirap. Natutuwa akong marinig yan, sinserong sabi ni Leo. Sa wakas nag-angat ng tingin si Bianca at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pinipigilan. "Leo, alam kong huli na ang lahat at alam kong walang halaga ang mga salitang ito ngayon. Pero kailangan kong sabihin, patawarin mo ako." Ang kanyang boses ay basag. Naging mahina ako. Naging duwag. Hinayaan kong diktahan ng pamilya ko ang puso ko. Hinayaan kong lamunin ng ambisyon at takot ang pagmamahal na dapat sana ay ibinigay ko sa'yo. Naging bulag ako, Leo. Hindi ko nakita ang halaga mo dahil masyado akong nakatingin sa presyo ng mga bagay. At sa huli,
Nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Ikaw. Halos pabulong niyang sabi. Ikaw yung nawala sa akin. Hindi sumagot si Leo. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat. Nakinig ako sa ilang mga recording. Pagpapatuloy niya. Pinilit ko ang sarili ko at nasuklam ako. Nasuklam ako sa boses na narinig ko. Hindi ko makapaniwala na ako yon. Ang babaeng yon na tumatawa habang sinisiraan ka. Hindi ko na siya kilala at ayoko na siyang makilala pa. May kinuha si Bianca mula sa kanyang simpleng canvas bag. Isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit kay Leo. Ano to? Tanong ni Leo. 15,000 piso. Sagot ni Bianca. Lahat ng naipon ko sa loob ng 6 na buwan. Alam kong parang isang insulto ang liit niyan kumpara sa yaman mo. Pero yan ang pinakamalinis na perang hinawakan ko sa buong buhay ko. Bawat sentimo pinagpawisan ko. Tumingin siya kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Gusto kong idonate yan sa pundasyon para sa isang scholarship sa pangalan ng tatay mo. Bilang isang paumanhin, bilang isang simula. Kinuha ni Leo ang sobre. Naramdaman niya ang bigat nito, hindi sa pera, kundi sa kahulugan. Ito ang bunga ng pagbabago, ang simbolo ng pagsisisi. Tiningnan niya si Bianca, ang babaeng minsan ay naging buong mundo niya, ang babaeng sumira sa kanya. At ang babaeng ngayon ay sinusubukang buuin muli ang sarili. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang sakit at galit sa kanyang puso ay naglaho. Napalitan ito ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Tinatanggap ko, sabi ni Leo, hindi para sa akin o para sa tatay ko, kundi para sa iyo, para sa simula mo. Isang luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Bianca, ngunit kasabay nito ay isang nangiti, isang tunay malungkot, ngunit mapagpasalamat na nangiti. Salamat, Leo. Tumayo na siya. Hindi na kita aabalahin pa. Sana maging masaya ka. Karapat-dapat ka. Tumango si Leo. Ikaw din, Bianca. Karapat-dapat ka ring maging masaya. Naglakad si Bianca papalayo at lumabas ng coffee shop. Hindi na lumingon, hindi na kailangan. Ang kanilang kwento ay tapos na. Naiwan si Leo hawak ang sobre. Tiningnan niya ito, 15,000 piso. Isang maliit na halaga para sa isang bilyonaryo, ngunit isang napakalaking halaga para sa kaluluwa ng isang tao. Napatawad na niya si Bianca, ngunit ang mas mahalaga sa wakas ay napatawad na rin niya ang kanyang sarili sa pagpayag na maliitin, sa pagiging bulag, sa pag-ibig, sa paglimot sa sarili niyang halaga. Ang huling pag-uusap ay hindi lang pagtatapos ng kanilang relasyon. Ito ay ang tunay na simula ng kanyang bagong buhay. 1 taon matapos ang araw na yon, sa coffee shop, ang Santos Foundation ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay isang buhay na komunidad. Ang dating 20 scholar ay nadagdagan na ng 30 pa. Ang library ay laging puno ng mga kabataang nag-aaral at ang mga tutorial session ay tumutulong na sa daan-daang estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ang pangalan ni Ricardo Santos ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang lugar. Si Leo naman ay natagpuan ng isang perpektong balanse. Sa umaga siya, si Gias Santos ang guro ng kasaysayan na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Sa hapon siya, si Leo ang pinuno ng pundasyon na nagbibigay ng oportunidad sa mga nangangarap. Ang kanyang buhay ay hindi na umiikot sa pag-iwas sa sakit, kundi sa paglikha ng kabutihan. Isang maaliwalas na hapon habang nag-iikot siya sa study area ng pundasyon, narinig niya ang masayang tawanan mula sa isang sulok. Nakita niya ang isang grupo ng kanyang mga scholar na nagtutulungan sa isang proyekto. Isa sa kanila, si Lyra, ang engineering student na sumulat ng unang liham ng pasasalamat. Sir Leo, bati ni Lyra nang makita siya. Tamang-tama po ang dating ninyo. Gusto lang po naming ibalita. Nanalo po kami ng first place
sa isang National Engineering Competition. Isang ngiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa mukha ni Leo. Wow, congratulations, ang gagaling ninyo. Dahil po sa inyo ito, sir, sabi ng isa pang estudyante. Kung hindi po dahil sa pundasyon, baka hindi na po kami nakapagpatuloy ng pag-aaral, lalo na't makapag-focus sa mga ganitong competition. Ang galing ay galing sa inyo, sagot ni Leo. Kami ay naging tulay lamang. Ang tatay ko, ang dapat ninyong pasalamatan. Pagkatapos ng kwentuhan, bumalik si Leo sa kanyang maliit na opisina sa loob ng pundasyon. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang message request mula sa isang hindi pamilyar na pangalan sa kanyang social media. Ang pangalan ay Aya Melgar. Ang profile picture ay nagpapakita ng isang babaeng nakangiti na may hawak na mga libro kasama ang mga bata mula sa isang rural na komunidad. Binuksan niya ang mensahe. Dear Mr. Santos, ako po si Aya Melgar, isang social worker at founder ng isang maliit na NGO na tinatawag na Aklat para sa Lahat. Narinig ko po ang tungkol sa kahangahangang gawain ng inyong pundasyon. Ang aming grupo ay naglalayong magtayo ng mga mini-libraries sa mga malalayong baryo sa buong bansa. Kasalukuyan po kaming naghahanap ng mga partner na may kaparehong puso para sa edukasyon. Kung may pagkakataon po kayo, nais ko po sanang ipakita sa inyo ang aming proposal. May interes na nabuo sa puso ni Leo. Ang ideya ng pagpapalawak ng tulong sa labas ng Metro Manila ay isang bagay na matagal na niyang iniisip. Tiningnan niyang muli ang litrato ni Aya. Mayroon itong isang liwanag sa mga mata, isang hilig at dedikasyon na pamilyar sa kanya ang parehong liwanag na nakikita niya sa mga mata ng kanyang ama. Kapag kinukwento nito, ang mga batang tinutulungan niya. Nang walang pag-aalinlangan, nag-reply siya. Hi Aya, I'd be very interested to hear your proposal. Kailan ka available? Habang hinihintay ang sagot nito, tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Andres. Leo iho, may maganda akong balita. Masayang sabi ng matanda. Naalala mo si Marco, yung anak ni Mang Tonyo, na security guard sa universidad, yung isa sa mga unang scholar ng tatay mo. Opo, Mang Andres. Kumusta na po siya? Ayun, Engineer Marco na ngayon nakapasa sa board exam. At alam mo ba ang unang ginawa? Umuwi dito sa komunidad natin at nag-organisa ng isang libreng review class para sa mga gustong kumuha ng engineering board. Sabi niya, gusto niyang ipasa ang kabutihang natanggap niya mula sa tatay mo. Napangiti si Leo. Ang mga butil ng kabutihan na itinanim ng kanyang ama ay namumunga na at ngayon ay naghahasik na rin ng sarili nitong mga butil. Ang legacy ay hindi isang estatwa o isang pangalan sa isang gusali. Ito ay isang walang katapusang agos ng kabutihan na dumadaloy mula sa isang tao patungo sa isa pa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang reply mula kay Aya. Wow, that was fast. Pwede po ba bukas ng hapon sa isang coffee shop sa Maginhawa? Paborito ko po kasi doon, napatawa si Leo. Tadhana, sige, magkita tayo doon, sagot niya. Isinandal niya ang kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga batang naglalaro sa kalapit na parke. Ang syudad ay abala, gaya ng dati, ngunit para kay Leo, hindi na ito magulo. Ito ay isang lugar na puno ng mga posibilidad, puno ng mga taong nangangailangan ng tulong, puno ng mga kwentong naghihintay na mabuo. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang masakit na pagtatapos, sa isang silid na puno ng paghamak. Ngayon, siya ay nasa isang lugar na puno ng pag-asa. Ang yaman na iniwan ng kanyang ama ay hindi na isang bigat sa kanyang balikat, kundi mga pakpak na nagbibigay sa kanya ng laya upang lumipad at abutin hindi lamang ang sarili niyang mga pangarap, kundi pati na rin ang pangarap ng iba. Hindi niya alam kung ano ang idudulot ng bukas, ang pakikipag-usap kay Aya, ang mga bagong scholar, ang mga bagong hamon. Ngunit sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay hindi na siya natatakot.
Handa na siya. Si Leo Santos, ang simpleng guro ng kasaysayan, ay natagpuan na ang kanyang tunay na yaman. At ito ay hindi na susukat sa bilyon-bilyong piso, kundi sa hindi mabilang na buhay na kanyang binago at babaguhin pa. Ang pamana ng kanyang ama ay ligtas na sa kanyang mga kamay at ito ay simula pa lamang. Isang bagong simula. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, ang Santos Foundation ay naging isang sinag ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang partnership ni Leo at ni Aya Melgar ay namunga ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ang kanilang proyektong Aklat para sa Lahat ay nakapagtayo na ng 12 mini-library sa mga liblib na baryo sa Luzon na pinondohan ng pundasyon. Isang hapon, habang masayang pinagmamasdan ni Leo at Aya ang mga batang nagbabasa sa bagong bukas na library sa isang bundok sa Rizal, isang pakiramdam ng tagumpay at katahimikan ang bumalot sa kanila. "Tingnan mo sila," sabi ni Aya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dati ang hawak lang nila ay mga bato at dahon. Ngayon, hawak na nila ang buong mundo sa pamamagitan ng mga libro. Dahil sa iyo to, Leo. Dahil sa atin. Pagtatama ni Leo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa mga buwan na magkasama sila sa trabaho, isang malalim na pagtingin at respeto ang nabuo sa pagitan nila. Hindi pa nila ito pinag-uusapan, ngunit alam nilang pareho na ang kanilang samahan ay higit pa sa pagiging magka-partner sa trabaho. Ngunit ang liwanag ay laging nag-iiwan ng anino. Ang tagumpay ng Santos Foundation ay nakakuha ng atensyon hindi lamang ng mga nangangailangan, kundi pati na rin ng mga mapagsamantala. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Leo. Isang lalaking nakabarong nagpakilalang siya, ang Chief of Staff ni Congressman Velasco, ang kinatawan ng kanilang distrito. "Mr. Santos, binabati ka ni Congressman sa iyong mga magagandang gawain," sabi ng lalaki. Ang kanyang ngiti ay masyadong matamis para maging totoo. Sa katunayan, lubos siyang humahanga sa iyo, kaya nais niyang mag-alok ng isang partnership. Ang alok ay simple lang daw, susuportahan ng congressman ang pundasyon, bibigyan ito ng pabor sa gobyerno at ipapakilala sa mas malalaking donor. Ang kailangan lang gawin ng pundasyon ay ilagay ang pangalan at mukha ni Congressman Velasco sa lahat ng kanilang proyekto at maglaan ng kaunting pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan ng congressman, isang malinaw na paraan ng paghingi ng kickback. Kalmadong tumanggi si Leo. "Salamat sa alok, pero ang pundasyon ay non-partisan at non-profit. Ang tanging pangalang dinadala nito ay ang sa aking ama." Ang ngiti ng lalaki ay bahagyang naglaho. "Nagkakamali ka yata ng desisyon, Mr. Santos. Mahirap kumilos sa mundong ito nang walang kaibigang nasa posisyon." At doon nagsimula ang bangungot. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang mga inspector mula sa City Hall, naghahanap ng mga paglabag sa building code. Sunod, isang ahente mula sa Bureau of Internal Revenue ang nag-imbestiga sa kanilang mga libro, naghahanap ng butas. Lahat ay malinis, ngunit ang abala at pananakot ay malinaw. Ang pinakamatindi ay ang huling atake. Isang gabi, isang anonymous na blog post ang lumabas na mabilis na kumalat sa social media. Ang pamagat, "Santos Foundation Kawanggawa" o Money Laundering Scheme. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at half-truths. Sinasabi nito na ang biglaang yaman ni Leo ay kahina-hinala. Inaakusahan nito ang pundasyon na isang front para itago ang ilegal na pera. Ginamit nito ang kwento ng pagbagsak ng mga Demarco para palabasin na si Leo ay isang tuso at mapaghiganting tao na nagpapanggap na mabait. Kinabukasan, ng telepono ng pundasyon ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga donor ay nagtatanong. Ang mga magulang ng mga scholar ay nag-aalala. Pumasok si Leo sa library ng pundasyon. Dati ang lugar ay puno ng sigla at tawanan.
Ngayon, isang ulap ng alinlangan at takot ang bumabalot dito. Nakita niya ang mga iskolar na nagbubulungan nakatingin sa kanya nang may pagtataka sa kanilang mga mata. Ang diwa ng pundasyon, ang tiwala ng komunidad na pinaghirapan nilang itayo ay nasa ilalim ng isang maruming atake. Ang perang iniwan ng kanyang ama ay ginagamit na ngayong armas laban sa kanila. Ang anino ng ambisyon ni Congressman Velasco ay nagbabantang lamunin ang lahat ng liwanag na kanilang sinimulan. Nakatayo si Leo sa gitna ng lahat at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang muli ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ito ay isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan, lalo na kung paano tatapusin. Gabi na, ngunit walang umuuwi sa Santos Foundation. Nagtipon sina Leo, Aya, Mang Andres at ang ilang staff sa opisina. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa labas, isang TV crew mula sa isang chismis na news program ang nag-aabang na parang mga buwitreng naghihintay ng mabibiktima. Kailangan nating kumuha ng pinakamagaling na abogado, sabi ng isang staff. Mag-file tayo ng libel case. Masyadong matagal yan. Sabi naman ni Aya, ang kanyang mukha ay seryoso. At iyan mismo ang gusto ni Velasco, isang magulo at maruming laban sa media. Sa huli, kahit manalo tayo, sira na ang pangalan ng pundasyon. Tumahimik ang lahat. Tama si Aya, hindi ito isang laban na maaaring ipanalo sa korte. Ito ay isang laban para sa puso at isipan ng publiko. Napatingin si Leo sa litrato ng kanyang ama sa pader. Ano kaya ang gagawin ni Ricardo sa ganitong sitwasyon? Ang kanyang ama ay hindi isang manlalaban. Isa siyang tagapagtayo. Hindi siya nakikipag-away. Bumubuo siya ng mga ugnayan. At biglang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang isa sa mga lumang journal ng kanyang ama. Ang tunay na yaman ng tatay ko ay hindi ang 4 na bilyon. Sabi ni Leo sa lahat. Ang tunay niyang yaman ay ang mga taong tinulungan niya. Ang tiwala na ibinigay niya. Iyon ang hindi kayang bilhin o sirain ni Velasco. At iyon ang gagamitin nating panlaban. Kinabukasan, sa halip na maglabas ng isang formal na statement, nag-post ang Santos Foundation ng isang simpleng imbitasyon sa kanilang social media page. Isang bukas na pagtitipon. Halina't pakinggan ang mga kwento sa likod ng pundasyon. Nagtayo sila ng isang maliit na entablado sa harap ng gusali ng pundasyon, hindi para sa mga VIP kundi para sa komunidad. Dumating ang media, inaasahan ng isang galit na talumpati mula kay Leo. Ngunit hindi si Leo ang unang umakyat sa entablado. Ang unang nagsalita ay si Aling Nena, ang matandang babae mula sa apartment sa Sampaloc. Ang sabi nila, masamang tao raw si G. Santos. Sabi niya, nanginginig ang boses. Pero noong nagkasakit ang asawa ko at wala kaming pambayad, ang pamilyang Santos ang sumalo sa amin. Iyan ba ang gawa ng masamang tao? Sunod na umakyat si Engineer Marco, ang anak ng security guard. Nakatayo ako dito ngayon bilang isang engineer dahil sa tulong ni Ricardo Santos. Ang pundasyong ito ang nagpapatuloy ng kanyang kabutihan. Sinungaling ang sino mang magsabi ng iba. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga taong tinulungan ng pundasyon. Si Lyra, ang engineering student na umiiyak, na ikinuwento kung paano nabago ng scholarship ang buhay ng kanyang buong pamilya. Isang ina na nagpasalamat para sa libreng tutorial ng kanyang anak. Isang leader ng komunidad mula sa Rizal na nagpatotoo kung paano binago ng mini library ni Aya at Leo ang kanilang baryo. Walang script, walang pagkukunwari. Tanging mga totoong kwento mula sa mga totoong tao. Ang kanilang mga testimonya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang press release o demanda. Nakatayo si Leo at Aya sa gilid, pinapanood ang lahat. Nakita nila ang pagbabago sa mukha ng mga reporter. Ang dating mapanuri nilang mga mata ay napalitan ng paghanga at simpatya. Ang kanilang mga kamera ay hindi na nakatutok sa eskandalo kundi sa katotohanan.
Ang huling umakyat ay si Leo. Hindi ako narito para ipagtanggol ang aking sarili. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Narito ako para pasalamatan ang lahat ng taong ito. Sila ang Santos Foundation. Sila ang buhay na testamento ng aking ama. Ang aming mga libro ay bukas. Ang aming mga pinto ay bukas. Ang aming mga puso ay bukas. Kayo na po ang humusga. Kinagabihan ng balita ay binaliktad ang kwento. Ang headline ay hindi na tungkol sa money laundering, kundi komunidad nagkaisa para ipagtanggol ang Santos Foundation. Ang smear campaign ni Congressman Velasco ay naging isang napakalaking backfire. Ang publiko ay nagalit sa kanya dahil sa pag-atake sa isang minamahal na institusyon. Sa loob ng isang linggo, napilitan siyang maglabas ng isang public apology at tuluyang umatras. Sa katahimikan ng gabi, matapos ang lahat ng gulo na iwan, sina Leo at Aya sa bubong ng gusali nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Natalo natin siya. Mahinang sabi ni Aya. Hindi tayo ang nanalo. Sagot ni Leo. Ang kabutihan ang nanalo. Tumingin siya kay Aya. Sa gitna ng krisis ito, ang naging kanyang sandigan, ang kanyang kakampi. Ang kanilang samahan ay nasubok sa apoy at naging mas matibay. Aya. Sabi niya, ang laban na ito ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang pagtatayo ng isang bagay na mabuti ay simula pa lang. Ang pagprotekta dito, iyon ang tunay na laban. At hindi ko yata kayang gawin yon ng mag-isa. Ngumiti si Aya, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Sinong nagsabing mag-isa ka? Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin habang nakatingin sa syudad na kanilang pinagsisilbihan, alam ni Leo na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, nasasabik siya sa kung ano ang darating. Ang diwa ng kanyang ama ay buhay hindi lang sa pundasyon, kundi sa loob niya. At sa tabi niya, may isang taong handang makipaglaban kasama niya. Ang kanyang bagong simula ay tunay na nagsimula na.